Next, pangalan, Brad. Magandang hapon mga kapatid. Una sa pasensya na, kung kinakabahan ng konti. Magandang hapon, Brother Johnson, Brother Gomer. Ako ay laging nakasubaybay sa inyong programa. Ngayong hapon to ay mayroon ako yung tatanong sa Matthew 8. Ang talata po ay may talatang 11 at 12. Doon ako lalaktaw sa 12. Ang sabi doon sa talatang 12, tatapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang tanong ko rito ay bakit itatapon sa labas? Ay samantala sila mga anak ng kaharian. Ayan po lamang aking itatanong. Mayroon pa akong parab dyan. Oh. Simple lang po. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon kasi dito, ang tinutukoy niya po dito ay yung mga Israelita, yung mga Hudyo na ibinigay sa kanila ang kaharian ng Diyos, na sila po yung bayang pinili ng Diyos. Subalit nung dumating ang ating Panginoon ay hindi po nila tinanggap. Ito po yung tinatawag na anak ng kaharian. Pero dahil tinanggihan po nila, itatapon po sila sa labas. Yan. At ang sabi doon, yung nasa labas, yun yung mga aso. Pag naitapon na po sila sa labas, hindi na sila anak ng kaharian, mga aso na. Kasi nga, nireject po nila yung Misaya na dapat ay, kumbaga sila ang unang focus eh. Sila yung... tingnan po ninyo ha mga kapatid. Ang bayang Israel ang una sa lahat. Mateo 15 ang talata 24. Ang sabi niya dyan, datapwat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. At ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 23, tingnan po ninyo yung Mateo 23. Ang talata po niyan ay 37. Ito po kasi yung nangyari sa mga mga Hudyo, mga Iskriba at Pariseo. Sabi niya, "O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo." Ito po yung nangyari sa kanila. Tinatawag po silang anak ng kaharian in a sense na sila po ay pinili ng Diyos, mga kapatid. Kanya lang, pagdating ng ating Panginoon ay itinakwil nga eh. Ang sabi ni Juan naparito sa kanyang sarili, ngunit siya'y tinanggihan, itinakwil. At sabi sa 38, tingnan po ninyo sa 38, narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. So ito po yung naging pahayag, kumbaga doon sa Mateo, mga kapatid. Kasi nga, basahin niya natin yung Juan 1, ang talata ay 10 at talatang 11. 1:10 at talatang 11. Sabi niya, siya ay nasa sanglibutan. Ang ating Panginoon po ang tinutukoy dito. At ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Verse 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So yung mismo na kanyang bayan, na kanyang ililigtas, ang sabi niya kay Maria, yung anghel, pangalanan mo siyang Jesus sapagkat kanyang ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi po nila tinanggap. Ngayon, yung tumanggap, ang sabi doon sa 12, kung itutuloy natin, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. So, ito po ngayon ay bukas na sa lahat. Kahit sino. Di ho ba? Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, kung noon tinatawag silang anak ng kaharian, ay itinakwil po nila. Yun na yung sinasabi ng Panginoon. Nasa labas ang mga aso. So, itatapon po sila sa labas. Kaya nga, dyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. So, yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, yung mga tumatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Ang problema, karamihan sa mga Hudyo, mga Iskriba at Pariseo, hindi po sumampalataya sa Kanya.